o kahapon. Sino? Hindi ko nga matandaan. Yung sa si Ma'am Ison. Oo, yun. Tama, Nabati tama, ko yun, tama. ha. Thank you, maraming salamat. Pasok na natin oy, maganda ito. Actually, Bakit? sabay-sabay po tayong matuto. Nang? Alam mo naman si Attorney Al Agra, pag ito'y nagsalita partner, yung makabuluhan. Tama. O may sense. Ano Aha. po, hindi nyo po na itatanong si Attorney Al Agra, sports law professor partner. Meron palang May ganyan? gano'n, no? Oo. So tamang sakto siya doon sa nangyaring trahedya sa dalawang atleta ng Ateneo. Oo, sakto. Incidentally, sa Ateneo din nagtuturo si Attorney Alang, alam ko, di ba? Pagkadating nung yung eleksyon, meron Okay. siya mga ganon. Dating Justice Secretary po ito at dating Solicitor General. Kaya may binatbat. Attorney Al Agra is in the house. Attorney Al, magandang umaga po. Na-miss ka namin. Good morning, Ate TY. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Na-miss ko rin kayo. At sana pag kayo'y nag-live selling, ako'y imbitahin nyo dahil siguradong ako'y bibili. So, Sinabi mo yan, Attorney Al, pag nawalan akong trabaho, magla-live selling ako. hindi ka mawawalan ng trabaho, Alvin. Huwag ka Sana nga, mag-alala. sana magdila ang Helka. Are you still teaching sports law in Ateneo? No, ang turo ko sa sports law sa UP, sa ngayon medyo 6 na schools na kung saan ako nagtuturo. Okay. Alvin at Doris, kasi alam naman, mahal na mahal natin ang pagtuturo at sa mga programang ito, kinalulugod ko dahil ang batas na mas nalalaman at dapat malaman ng karamihan. But did you go to Ateneo for your law school? Law Yes, education? Atenista ka. Ateneo Okay. graduate at hanggang ngayon, Ateneo, nagtuturo tayo sa Ateneo Law School. Animo. Opo. So, meron pong 11, no, 11 legal issues na nag-arise, na paano ba sa Tagalog yun? Nagbunga. Lumalabas. Oo, dito sa pagkamatay po ng dalawang student athletes. Isa-isahin po briefly ni Attorney. Go ahead, Attorney. Ano po yung 11 legal issues sa palagay ninyo? Nakikiramay tayo siyempre sa pamilya nitong dalawang student athletes. Meron tayong batas tungkol sa student protection, pero unfortunately itong batas na ito tila kulang dahil hindi pinag-uusapan yung tinatawag nating safe sports, no? Siyempre kung ikaw ay atleta, hindi mo naman aasahan na ikaw ay mamamatay dahil sa training or dahil ikaw ay lumahok sa isang kompetisyon. At dahil nga nangyari itong off-campus bootcamp or training activity sa Aurora, merong ang dalawang estudyante na namatay. Na ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kung pwede itong naiwasan, then walang magiging liability kung sino man. Pero kung pwede palang iwasan at nangyari nga ito, then pwede magkaroon ng liability. Una, ang eskwelahan, kung ito ay sanctioned ng school. At pangalawa, syempre yung mga coaches and coaching staff dahil sila yung tumatayong pangalawang magulang ng ating mga student athlete tuwing may mga ganyang activity or training. Kaya napakahalaga, meron bang naging pagkukulang, meron bang tinatawag nating negligence, kasi kung merong negligence, then kung magkakaroon ng kaso, baka maging liable ang Ateneo at ang coaches for yung tinatawag natin mga danyos or damages. At kung napakalala naman ng naging kapabayaan ng ilang mga membro ng coaching staff, baka magkaroon pa ng criminal liability. Isa pang issue dito, Teka muna, Attorney, yung number 1 kasi yung pinaka-importante para sa akin. Ano po? Anong sagot mo doon? Kasi may tanong ka doon, does the school assume the role of a parent kapag sa mga ganitong klase ng off-campus activities? O whether on-site or whether off-campus, basta ito ay isang activity na sanctioned or recognized ng school, then ang school, ang officials ng school at ang coaches ay tumatayong pangalawang magulang. Maliwanag yan sa ating batas. Kaya bilang pangalawang magulang, dapat proteksyonan natin ang ating mga estudyante. Kahit hindi na minor. Yun, Kasi hindi na oo. minor eh. Hindi na Correct. nga. Oo. O dahil sila ay student athletes, bahagi pa rin ng responsibilidad ng school ang pangalagaan ang kanilang welfare. Lalo na sporting events ito,
Meron ding regulasyon ang Commission on Higher Education. Bahagi dito ang sporting events, kailangan may LGU clearance, kailangan may medical examination before the event. So may mga ganong requirements. So are you saying, Attorney Al, na Ateneo might have a liability here? Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Yun ang pinaka-fundamental question eh. Opo. Pwede bang naiwasan ito? At pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches. Oo. Paano, attorney, kung meron namang pinirmahan na waiver? Absuelto ba sa lahat ng klase ng pwede nating tawagan? Assuming na meron na. Assuming na meron. Oo, Okay. yung negligence na lang, yung sinasabi natin. Pag may waiver, absuelto ba silang lahat doon? Unfortunately, hindi. Ang waiver will only cover yung mga tinatawag nating na-foresee o nakikita natin pwede mangyari. Hindi kasama sa waiver ang negligence, hindi kasama sa waiver ang unsafe practices, hindi kasama sa waiver ang lack of medical protocol, hindi yan kasama sa waiver. Kahit na pumirma pa ang mga estudyante or magulang ng waiver at yan ay nangyari, hindi maabsuelto at hindi liable pa rin ang eskwelahan or ang Opo. coach. Ayan. Paano kaya yung coach, ano ang pwedeng level o ano yung partner, lawak ng kanyang culpability? that's number 5, partner. Very good. Yun, Tapos na oo. natin yung 1, 2, 3. Number 5 na yung tinatanong, yung liability ng coach. Attorney Al. Una, civil liability, kung sakaling mapatunayan na siya ay naging pabaya, civil liability, ang equivalent niyan ay magbayad ng tinatawag nating danyos or damages. And worst case, pwedeng kulong dahil yan ay yung tinatawag nating dahil sa negligence, merong namatay. So homicide because of yung negligence na tinatawag, reckless imprudence or kapabayaan. Kaya ito, syempre korte lamang ang pwedeng maghusga nito. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong uri ng kaso ang isasampa ng pamilya. Pwede bang civil case lang? Pwede bang criminal case din? At isa pang lumalabas na issue ngayon ay yung tinatawag na hazing, no? Kasi pag dangerous ang isang activity at kailangan sumali ka sa activity na to kasi kung hindi ka sumali, pwede kang hindi masama sa team or pwede kang tanggalin sa team, then ibang criminal liability ang paglabag sa anti-hazing law. So ibig pala sabihin, kahit ganyan lang yung sirkumstansya, pwedeng pasok siya sa hazing. Kasi ang ang hazing, commonly, alam natin may paddle, alam mo yan, may baluan, may latiguhan, may pag-inom na kung ano-ano. May bugbugan so talaga. pag ganyan na puwersa siya, pwedeng pumasok sa hazing. Oo, kasi anything brutal, anything na psychological, anything na physical, at siya ay precondition para mapasok sa isang org or para manatili sa isang org. Then kasama siya sa anti-hazing. So isang anggulo din siya, Alvin at Doris. Balikan ko po yung kaso. Kung sakasakali man, paano yung kaso? May kaso ba na negligence resulting to multiple homicide? May ganun ba? O reckless imprudence? Criminal case siya, kung sakali. Sa ngayon, di natin alam kung magsasampa ng criminal case. Sa ngayon, maraming ahensya ng gobyerno ang nag-iimbestiga. CIDG, NBI, DOJ, Philippine Sports Commission, CHED, no, lahat 'yan ay kanya-kanyang investigasyon. Kaya at some point, hindi ko alam kung gagamitin siyempre ang outcome nitong investigation depende sa pamilya. Kung anong uri ng kaso ang kanilang isasampa. Hindi, ibig ko po sabihin is, under the law, setting aside this case, may kaso ba sa batas na negligence resulting to multiple homicide? Anong tamang kaso? Reckless imprudence resulting to... Paano ba? Reckless imprudence, resulting in homicide. So, dalawang homicide ang nangyari. So, ang tama is reckless imprudence, hindi negligence. Hindi. Oo. Kasi
mas mataas na kategorya yung reckless imprudence kasi hindi lang siya negligence kasi pwedeng may simple or basic negligence pero kung sobra in terms of gravity yung kanyang kapabayaan, then pwedeng maging criminal case siya at like any other criminal case kung ikaw ay mahatulan, pwede kang makulong. Ano ba Apo. ibig sabihin ng reckless? Reckless is parang hindi maingat. Pabaya. Pabaya, no? O, Total, maingat. talagang total kapabayaan. Talagang hindi niya inalagaan. At ang lumalabas na issue to, medyo daw pattern ito eh. Hindi lang, this is not the first time na ganun. Hindi at, ito yung kanya talagang training regimen ni coach, no? Kaya, and I'm sure, kailangan imbestigahan yon. Is this a pattern? Nakaprograma ba to? Pinayagan ba to ng school? So, nakasulat ba to? Sinang-ayunan ba to ng team? Alam ba, siyempre mahalaga din yung testimonya ng mga dating atleta. So, napakalalim ng investigasyon na ito, Alvin at Opo. Don. May issue po ba kung ang coach ay foreigner? Yun nga yung lumalabas na issue ngayon kasi meron, I think ang coach natin ay merong yung tinatawag na alien certificate registration form. So kailangan doon lumalabas na siya ay empleyado, that's a declaration sa form na to. Naglabas yata ng pahayag dati na dapat bawal ang foreign coaches pero may mga pagkakataon na halimbawa na meron tayo mga foreign coaches. So ang tanong diyan ay pinapayagan ba to ng Athletic Association? In this case, pinapayagan ba to ng UAAP? Kaya ito ay titignan din ng Department of Labor, no? Alvin at Doris. Yung 7 and 8 pasadahan natin because we have 3 minutes left. Ano po, anong government agency na nag-i-exercise ng supervision over student athletes? Is it the PSC or CHED? Oo. Sa ngayon, ang PSC kasi involved sa amateur sports, no? At under the Student Protection Act, pangunahing role ng CHED, pero merong technical role ang PSC. Sa ngayon, nakakaroon sila ng koordinasyon, pero lumalabas sa social media, sabi nung iba, dapat CHED lang. Bakit daw nakikialam ang PSC? Of course, PSC is proactive here, kaya meron silang multi-stakeholder forum. Nakasama din naman ng CHED. Okay. And number 8, hanggang saan ang otoridad ng Athletic Association sa mga ganitong insidente na nauwi na sa pagkamatay ng atleta? Right now, kasi lumalabas, pwede ba sila magparusa? Pero right now, hindi magbibigay ng parusa. Pero in other occasions, ang UAAP nagpataw ng parusa sa ilang mga coaches. At syempre, bago ka magpataw ng parusa, kailangan yung tinatawag nating due process. Opo. Meaning, merong ground at merong kang binigyan ng pagkakataon to defend yourself. Kailangan nating tignan dito ang regulasyon ng UAAP, kung ano ang kanilang protocol regarding this. Kasi in the past, meron na mga coaches na dinilist nila or sinanction ng UAAP. Opo. Paano po kung siyempre kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang definition kung ano yung rigorous training regimen. So yung nangyaring ito, initially, ang makikita po ba natin ay talagang lumagpas na ito at pwede nang pasok dun sa anti-hazing law? Yung rigorous training kasi una, dapat daw sana sa swimming pool lang para controlled environment. Number 2, yung pinili pa nilang beach ay some portions of the beach, yung open water, medyo treacherous na or mapanganib na. Kaya maraming nagtatanong bakit dun mo ginawa at kulang daw yata ng safety protocol. Kaya baka ang interpretasyon ng iba, ito ay rigorous na and therefore kung siya ay precondition o pag hindi ka sumali sa training na to, tatanggalin kita or yun ang perception ng student athlete, then baka pumasok sa anti-hazing. Opo. Meron po bang pananagutan ang local government unit sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Maliwanag sa Commission on Higher Education regulation nila na kailangan mayroong coordination with the local government unit. In this case, walang naging coordination ang local government unit kaya ang sinasabi ng LGU hindi namin ito alam, hindi sila nagpaalam sa amin and therefore hindi kami liable dahil hindi namin alam na nandiyan, meron palang Ateneo team na nasa beach nila. Kaya yun ang nagiging responsibility nila. Pero sa ilalim ng local government code, mahalaga yung general welfare ng lahat. Kaya
Yung issue ngayon, may lifeguard ba? Sabi nila wala yatang lifeguard doon sa portion kung saan pumunta yung dalawang bata. Apo. And last but not the least, isa din sa pinaka-importanteng tanong, yung number 11, if liability is established, what damages may the bereaved family recover under the law? So aside from justice, ano ang matatamong Danyos per danyos wisyo. ba ang pamilya? Kung merong civil liability, yun ang pinaka-minimum na hahabulin siguro ng pamilya. Although talaga, hindi naman equivalent ng pera ang buhay ng isang tao. So kailangan magbabayad. Kung merong ma-establish na civil liability, kailangan magbayad ng danyos. Kung sino ang liable, is it the school, is it the coaches, or silang dalawa ba? Kasi kung papasok nga sa criminal liability, then dyan naman papasok ang kulong kung sakaling ang reckless imprudence, no, medyo malalang uri ng kapabayaan. Oo. Pero pwede din, Attorney Al Agra, na ang resulta nito ay talagang aksidente lang. Pwede. Kumbaga walang may liable, talagang nangyayari yung Walang ganun. may gusto Parang walang may eh. gusto. Oo. Pwede bang ganun din ang resulta nito? Kung ako ang magiging lawyer nung kakasuhan, yun ang aking sasabihin. Aksidente to, wala naman hindi naman to pinlano. Sino ba naman ang gustong mamatay ang student athlete? Pero on the other hand, pwede bang naiwasan ng aksidente? Yun yung tanong eh. Kung meron tayong safety protocol, pwede bang naiwasan to? Kung hindi ganito ang training, pwede bang maiwasan to? Kung sa swimming pool ba ginawa, pwede bang naiwasan to? So, Opo. yun yung mga tanong. Oo. Pero kung ikaw mismo, Attorney Al, sa nakikita natin ngayon, initial lang lahat ito at hindi pa naman opisyal. Pero ano ang feeling mo? Ano ang tansya mo? Mayroon bang mapapanagot? May mga basehan. Mukhang may kaso ba rito? Oo, may kaso. Lumalabas based on the preliminary investigation, tila mayroong pagkukulang. Tila mayroong negligence or kapabayaan. Kaya to what extent, yun yung kailangan nating malaman. Very preliminary ito. Again, based on police report, ito ay aksidente. That's good. Pero ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kailangan talaga ng safe sport. Unfortunately, Alvin at Doris, wala tayong batas tungkol sa safe sport sa usapin ng student athletes. Kaya isa ito sa dapat na reforma natin sa batas. Right now, dalawang uri lang ng protection sa ating student athlete. Number one, kung anong uri ng benepisyo ang pwede nilang makuha. At pangalawa, yung residency, yung pag-iwas sa poaching. Yeah. Walang usapin sa safe sport sa ating batas for student athletes. Ayan, sa mga senador at kongresista, Oo. kunin nyo na to si Attorney Al para resource person. Ano po. So, kaya nga. kung meron mang civil liability, ang pwede magkaroon ng civil liability ay school, coach, and the coaching staff. Yes, of course, if that is established, Alvin, Yeah, yes. of course. Attorney Al, maraming salamat. Naubusan tayong oras, overtime na tayo, but thank you very much for your Maraming time. salamat, sir. Maraming salamat, Alvin. Maraming salamat, Doris, sa Mabuhay ka. uulitin. Happy weekend. Si Attorney weekend. Alberto Agra, Sports Law Professor, former Acting Justice Secretary at former Solicitor General. Now we understand bakit ingat na ingat yung Ateneo partner. Oo. Kasi pwede pala, no? Baka pwede silang kasuhan civilly. Oo. Although yung burden of proof dyan, hindi yan proof beyond reasonable doubt, di ba? Pag civil. Oo. Paano nga yung dyan? Paano nga yung... May ganyan, di ba? Yung Oo, degree basta ng patutunayan. meron, kaya nga. Oo, hindi siya proof beyond... Sa criminal yung proof beyond reasonable doubt. Ha? May partner ka ba ngayon? I think holiday din si... Andyan. Hindi, wala. Holiday din daw siya. Andyan desk duty ang partner ko. Alam mo, itong partner ko, hindi naman ito pala absent. Tulad hindi nino? kagaya nung... Tulad nino? starts with the letter A.